Values Education 8, Quarter 2, Learning Competency 7A, nakakikilala ng mga paraan sa paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang. Kapag sinabi nating makasaysayang pagdiriwang, ito ay mga espesyal na okasyon kung saan inaalala natin ang mga mahalagang pangyayari sa ating bansa. Sa pamamagitan ng mga ito, pinapahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga bayani at ipinapakita ang ating pagmamahal sa bayan. Halimbawa nito ay ang Araw ng Kalayaan, Araw ng mga Bayani, at People Power Revolution. Maraming makasaysayang pagdiriwang sa ating bansa. Sa mga araw na ito, inaalala natin ang mga pangyayaring nagbigay saysay sa ating kalayaan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang bawat pagdiriwang ay paalala ng kabayanihan, tapang at pagkakaisa ng ating lahi. Sa mga susunod na slide, kilalanin natin ang ilan sa mga pinakamahalagang pagdiriwang sa Pilipinas. Ang Araw ng Kalayaan ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa ating bansa. Ipinapaalala nito ang araw noong ika-12 ng Hunyo, 1878 nang ideklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pamumuno at pananakop ng mga Espanyol. Ito ay naganap sa Kawit, Cavite. Sa araw na ito, maririnig natin ang pag-awit ng lupang hinirang, ang pagtaas ng watawat, at mga programang makabayan. Mahalaga ito dahil pinapaalala sa atin na ang kalayaan ay bunga ng dugo, pawis at sakripisyo ng ating mga ninuno. Ito ang araw na dapat nating ipagmalaki bilang mga Pilipino. Tuwing ikasyam ng Abril, ginugunita natin ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor. Ang araw na ito ay pag-alala sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat marami sa kanila ang nasawi o nabihag, hindi natin nakakalimutan ang kanilang katapangan at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang sakripisyo ay paalala na sa kabila ng kahirapan at panganib, hindi kailanman susuko ang tunay na Pilipino. Ang People Power Revolution o EDSA Revolution ay naganap noong ika-25 ng Pebrero 1986. Sa mapayapang paraan, nagkaisa ang mga Pilipino upang wakasan ang diktadorya at ibalik ang demokrasya. Walang dahas, walang karahasan, tanging pagkakaisa, pananampalataya at tapang ng mga mamamayan. Ang aral nito ay malinaw. Kapag nagkakaisa ang mga Pilipino para sa tama, walang imposibleng makamit. Buwan ng Wika ang isa sa pinakamasiglang pagdiriwang sa mga paaralan tuwing Agosto. Sa panahong ito, binibigyang diin natin ang kahalagahan ng wikang Filipino bilang simbolo ng ating pagkakaisa at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating damdamin, kultura at kasaysayan. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya tuwing ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa pagka-Pilipino. Ang Araw ng mga Pambansang Bayani ay ginaganap tuwing huling Lunes ng Agosto. Sa araw na ito, inaalala natin hindi lamang sina Rizal o Bonifacio, kundi lahat ng Pilipinong naghandog ng kanilang buhay para sa bansa. Mga sundalo, manggagamot, guro, manggagawa, at karaniwang mamamayan na naging bayani sa kani-kaniyang paraan. Ang tunay na diwa ng pagdiriwang na ito ay ang pagkilala na bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bayani sa pang-araw-araw na buhay. Tuwing ika-30 ng Disyembre, ipinagdiriwang natin ang Rizal Day bilang pag-alala sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Siya ang ating pambansang bayani na nagmulat sa kaisipan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pinili niyang magdusa at mamatay para sa bayan upang gisingin ang damdamin ng mga Pilipino laban sa pang-aapi. Hanggang ngayon, si Rizal ay inspirasyon ng katalinuhan, disiplina at pag-ibig sa bayan. Ngayon na napag-usapan natin ang iba't ibang makasaysayang pagdiriwang at ang mga bayaning Pilipino, mahalagang tanungin natin, paano nga ba maaaring makilahok ang pamilya sa paggunita ng mga ito? May iba't ibang paraan upang maipakita ng pamilya ang kanilang pagpapahalaga sa kasaysayan at sa mga bayani ng ating bansa. Alamin natin ang ilang makabuluhang paraan ng paggunita na maaaring gawin sa sariling tahanan, sa komunidad at sa araw-araw na pamumuhay.
Maaaring gunitain ng pamilya ang mga makasaysayang pagdiriwang kahit nasa bahay lamang. Pwedeng manood ng mga palabas o dokumentaryo tungkol sa kasaysayan o kaya'y magbahaginan ng mga kwento tungkol sa mga bayani. Ang simpleng pag-alala ay nagpapakita ng pagkilala at pasasalamat sa mga nag-alay ng buhay para sa bayan. Ang pamamasyal sa mga makasaysayang lugar ay isang makabuluhang paraan ng paggunita. Sa pagbisita sa mga museo, bantayog at mga lugar ng kabayanihan, natututo ang pamilya tungkol sa kasaysayan sa isang mas buhay na paraan. Mas naipapasa natin sa mga kabataan ang pagpapahalaga sa kalayaan at sakripisyo ng ating mga ninuno. Isa pang paraan ng paggunita ay ang aktibong pakikilahok sa mga gawain ng komunidad. Maaaring sumali ang pamilya sa mga cleanup drives, pagtulong sa mga nangangailangan, o community projects. Ang ganitong mga gawa ay nagpapakita ng diwa ng bayanihan, isang mahalagang katangian ng mga Pilipino. Ang paggunita ay hindi lang pag-alala sa nakaraan, kundi pag-unawa rin sa kasalukuyan. Mahalaga na nagkakaroon ng dialogo ang pamilya tungkol sa mga isyong panlipunan gaya ng politika, ekonomiya, at maling impormasyon. Sa ganitong paraan, natuturuan ang mga anak na maging mapanuri, makabayan, at may malasakit sa kapwa. Hindi kailangang maging sundalo o lider upang maging bayani. Ang pagiging tapat, masipag at matulungin ay mga simpleng paraan ng pagtulad sa ating mga pambansang bayani. Sa bawat mabuting gawa, na ipagpapatuloy ng pamilya ang diwa ng kabayanihan na kanilang ipinaglaban. Ang mga pagdiriwang ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan, kundi pati sa kultura. Sa bawat pagkakataon, ipagmalaki natin ang ating pagka-Pilipino sa pananamit, sa wika, sa pagkain at sa sining. Sa ganitong paraan, napapanatili ng pamilya ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino sa bawat henerasyon. Ipinakita ng araling ito na maraming paraan ng pamilya upang gunitain at pahalagahan ang mga makasaysayang pagdiriwang. Maaaring ito'y sa simpleng paraan sa tahanan, sa aktibong pakikilahok sa komunidad, o sa pagpapakita ng kabayanihan at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Sa ganitong mga gawain na isasabuhay ng pamilya ang diwa ng kasaysayan at naipapasa sa susunod na henerasyon ng may pagmamalasakit sa bayan. Pag-isipan mo ang mga paraan ng paggunita na ating tinalakay. Alin sa mga ito ang tingin mo ay pinaka nagpapakita ng diwa ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan? Isulat ang iyong sagot kung bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo at kung paano mo ito may sasabuhay sa iyong pamilya. Bilang paglalapat, piliin ninyo ng inyong pamilya ang isang makasaysayang pagdiriwang at magplano ng paraan upang ito ay inyong gunitain. Maaaring simpleng aktibidad lang tulad ng paggawa ng poster, pagbisita sa isang lugar, o paglalaro ng family trivia tungkol sa kasaysayan. Ang mahalaga, sama-sama ninyo itong ginagawa bilang pagpapahalaga sa ating mga bayani at sa kasaysayan ng bansa. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang paggunita sa mga makasaysayang araw ay responsibilidad lamang ng mga paaralan. 2. Ang pamilya ay maaaring gunitain ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagbisita sa mga museo at bantayog. 3. Ang pagtulong sa mga gawaing pangkomunidad ay isang paraan ng paggunita sa kabayanihan ng mga Pilipino. 4. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga isyong panlipunan ay hindi kaugnay ng pag-alala sa kasaysayan. At 5. Ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino ay isang anyo ng paggunita sa ating kasaysayan. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!